Welcome to RLT TV, Taiwan Adventure Part 2. Hi guys. So, start na nating i-explore yung Simending night market. Si Coach Henry natin. Tingnan natin kung gaano siya talaga kaganda. Okay? Guys, tingnan nyo dito. Napakaganda. Paglabas namin sa hotel namin, ganito kagad yung senaryo. Nasa Japan. Iba naman, sabi sa ibang vlog, para ka nasa Korea. Ayan, ang ganda oh. Diba guys? Sa ibang bansang napuntahan namin eh. Yan. Wow, ang ganda-ganda dito. Oh, liwanag. Ang safe. May mga nagtitiktok po. Yan. Wow, ganda. Ganda oh. So ayan na nga guys, nag-start na tayo mag-ikot. Nakita niyo naman yung lugar. Napakaganda. Ngayon, ang gagawin natin, bukod sa sightseeing, e-explore natin yung night market dito sa Simending. Ito yung night market na pinakasikat dito sa Taiwan. Nakita niyo yung mga streets na yan guys. Lahat yan napaka-safe lakaran. Napakaayos. So before that, pupunta muna tayo sa Red House. Yan, yung lugar na yan. Red House ang tawag dyan. Kaya kita nyo, meron din mga tiyanggi sa gilid. Picture muna tayo guys ha. Ang ganda kasi talaga. Yan, yung Red House. Picture muna. Oh guys, pasok tayo ha. Ayan. So ito pala ay isang coffee shop na may konting historical na kwento. Pero ito to si Coach LB oh. Hi Mami. So yan siya oh. Yung paligid niya, yung mga souvenir shop, information. Para siyang post office. Yan. 1908 pa pala to. So yun yung development niya. Diba? So tawag sa kanya, Octagon Building. Alright. So yan. Then may coffee shop siya dito. And then ayan yung mga historic ano niya, mga explanation. Punta tayo dito sa likod. Ayan. Wow, ang ganda. So souvenir shops naman dito. Ayan oh.
music box, mga figurines. Wow, napakaraming music box. Oh, ayan, ha. Diba? Ipangkita mo naman, di ba? Ayan, no? Diba? Yan yung tinatawag na pupunahan namin this coming days. Taipei 101. Ayan, no? Ganda rito, guys, no? Okay, bye. Yan yung the famous Red House. Andito naman kami, guys, sa party place nila. Pero syempre, hindi naman tayo pumunta rito para mag-party, mag-clubbing. Pero at least puntahan natin siya. Diba, mami, no? Pero ang ganda-ganda niya. Ganda-ganda. Punta na kami sa mga market. Yan na may attraction sa likod ng Red House, guys, after ng souvenir shop. So may mga kainan, may gimikan, may inuman. So kompleto talaga. Isang lugar pa lang yan, ha. What more pa pag lumabas pa tayo dito. Sobrang ganda talaga itong lugar na to. Yan yung pinapakita ko sa inyo. Gustong gusto ko siyang nakikita. Grabe yung vibes dito, guys. Night market. Kanina, umaga tinry natin. So, tingnan naman natin yung gabi. And then, mag-food trip tayo. Okay, guys. Dito na kami. Ayan yung 360 achievement din. Ayan, ang daming tao, guys. Chicken Star. Yan, guys, so maraming tao. Nakita nyo naman, diba? Kitang-kita nyo naman, guys, diba? Napakaganda. Napaka-active ng lugar. Sobrang daming turista. Iba-ibang lahi. At ang dami ring Japanese dito, guys. May itatry kami rito. Yung matagal namin gusto matikman. Ito, yan. Xiaolong Bao. Yan yung parang siopaw na may sabaw. Kumpay na siomay. Try natin. Ayun na, guys. Pumila na si Coach LB para matry na namin tong Xiaolong Bao na to na sobrang sikat. Yung may sabaw sa loob yan na mukhang siopaw na maliit. Di ko maintindihan kung siomay ba siya o siopaw eh. Pero matatry natin siya ngayon. So, nag-dine-in na lang kami para ma-experience namin ang maganda yung Xiaolong Bao. Yan. Tapos hindi na pwede umorder ng isa. Pag dine-in, kaya ilan in-order mo? Dalawa. Yan. Ang ganda ng restaurant nila. Diba? Kami. Diba? Ganda. Tapos, may magandang view pa sa likod. Diba? Main na tayo, no? Guys, yun na yung
pinagkakaguluhan sa vlog na Xiaolong Bang. Ayan. Guys, so try na natin. Sauces na siya. Iba. Binubutas daw ito. Sininigal daw. Natin muna siya wala siya. Kain na kami ha. Bye. Cravings are done. Masarap yung experience na kami. Bye guys. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung iba't ibang street food dito guys. Ayan yung mga yun. Bukod sa street foods, marami rin dito nga street performer yung mga buskers. And marami rin mga shops na pwede kayong bumili, mga pagpasalubong, mga damit, mga gadgets, napakarami rin dito. Sobrang saya at sobrang sarap mag-ikot dito guys. Sobrang relaxing, ang ganda pa ng weather, nasa 16 degrees lang, hindi masyadong mailamig, hindi naman mainit, saktong-sakto lang. Dito sa gitna ng Ximending guys, yan yung maraming tao na yan. Maraming performer ang sunod-sunod na nagpe-perform dyan at ine-entertain lahat ng mga tao dyan. Ayan, makikita nyo sila dyan guys. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan yung lugar na yan. Maraming performer dito guys. Laging nag-entertain gabi-gabi yata. Nandito rin mga yan. So talagang natitipon yung tao rito kasi magagaling din yung performer. Tapos kung titingnan mo guys, talagang lahat relax lang kasi safe. Alam mong walang kahit anong masamang mangyayari sa'yo. Napakaganda ng lugar. Highly recommended to guys. Pasyal kayo dito pag may time kayo at pag may budget. Taiwan, the best ng lugar na to. Tapos ang the best dito guys, napaka-wide ng variety ng mga street foods dito. Hindi lang siya basta street foods na malinis na street food. Talagang alam mo well prepared, alam mong malinis. Yung ano nila, yung mga nagtitinda, naka-mask, naka-gloves, ayan. Tignan nyo yan guys, yan yung ice cream na may nuts na yung balot. Parang pang lumpia wrapper natin sa Philippines. Gustong-gustong i-explore ni Coach LB yan eh. So titingnan natin kung gusto na niya i-try ngayon. Yan, ganyan yung pagpe-prepare niya. Ayan yung sikat na ice cream na nasa lumpia wrapper dito sa Taiwan. Feeling ko hindi pa itatry ni Coach LB kasi malamig pa eh. Malamang next day niya itatry yan. Yan, maraming ganyan dito guys, yung mga souvenir shop ng mga Taiwanese product. Ayan o, unti-unti na dumadami yung tao kasi nag-start na rin yung mga performer mag-show. Ang ganda dito guys, no? Ang daming tao, oh. Coated tomato, chicken drumstick roll,
Ang sarap naman ng mga street foods dito. Yun yung hinahunting natin, yung parang chicken na malaki. Very famous. Ito na guys, yung Hot Star Chicken na kanina pa natin hinahunting at hinahanap. At nagtanong pa kami kung kani-kanino kung saan mabibili yan. Napakahaba ng pila guys, grabe. Sobrang sikat niya kasi. Kasi ang laki-laki, mura lang yan. Tapos ang laki-laki, alam ko nasa $100 lang eh. Ayun na, lumabas na yung number ko guys. Kasi after mo mag-order, pipila ka uli. Hihintayin mo yung number mo. Kasi fresh na piniprepare yung chicken. Ayan na, nakuha ko na. Wow guys, alam nyo, ang laki niya talaga, tas masarap. Mismo siya, worth the wait. Nag-share na nga lang kami ni Coach LB kasi talagang ang laki-laki niya. Wala na kinakain namin ni Coach LB ngayon. Bukod ko si Xiaolong. Nag-share lang kami kasi ang laki ha. Sige ma, sarap na kinakain mo. Mura na. Quality pa. Tapos may performer pa sa harap mo. Tapos napaka-safe. Sobrang safe. Sana maging ganito sa Pilipinas. Nakakalungkot na kukuha pa natin yung gantong privilege sa ibang bansa pa. Pwede naman sa atin. Dahil mas maganda talaga yung Pilipinas guys. Kailangan lang natin mahalin. Hey guys, Mami, bye. Okay, bye guys. Repeat that, Mami. So habang kumakain kami ng chicken, nag-ikot-ikot kami guys. Nag-explore ulit kung ano yung kakainin namin the next day na mga street food na itatry. Ayan, yung ice cream na yan, gusto rin itry ni Coach LB. Sikat din kasi sa mga vlog yan, yung ice na may ice cream sa ibabaw tsaka kung ano-anong nilalagay nila. Parang halo-halo nila. And then, nag-end up kami dito sa isang Taiwanese store na punong-puno ng Taiwanese sweets and souvenirs. Masarap bumili ng sweets guys. Mura na. Authentic pa. Tapos may free pa. Ayan na nga. Pili-pili, tingin-tingin. Hanggang sa makabili. Ayan na nga guys, nakabili na kami ng ilang Taiwanese goods na pwede nating i-try. Hi guys, sobrang busog na kami ni Coach LB. Hindi naman namin pwede kainin lahat, so mahaba pa naman yung time natin dito. So see you sa next vlog guys. At least naipakita namin sa inyo yung mga ibang food dito, yung mga street food, and then yung may mga performer pa. So see you sa next vlog guys. Thank you.